Guys, welcome back to our vlog. It's Happy Thursday and for today, mag-share ako sa inyo ng mga ilang journal, diaries, at notebook na meron ako ngayon 2026 at ano ba yung useful or ano ba yung nakakatulong sa akin, bakit napakadami kong journal, diary, notebook taon-taon. Alam mo, story short lang, ay elementary talaga ako, mahilig na ako magsusulat. Although ako ay magsulat ay sobrang pangit, nakakasuka, hindi mo maintindihan kahit paanong galing kong magsulat. Talagang sobrang ang gaganda na ng ballpen ko, tinutukan na ako ng shooter ko, ni na mami, ni na daddy. Ewan ko ba talaga at ang pangit kong magsulat and mahirap basahin. Pero at least lately naman na nag-mature at tumanda na ako, inaayos ko naman para mabasa naman lalo na kapag ako'y nagtatrabaho. But yun nga, since elementary talaga ako, very supportive ang mami ko niya, nabilan ako ng mga notebook, mga papel, mga ballpen, mga crayons. Ang hilig ko talagang isulat. Yung mga nangyayari sa akin, maging masaya, malungkot, mga plano, mga wishes. Natatandaan ko talaga nung bata ako ay talagang bumibili pa ako ng mga stickers para ilagay ko talaga sa mga journal, diary at notebooks ko. Kaya naman every year na mag-e-end ang year, binabalikan ko yon, binabasa ko, kung may mga natupad ba, may mga na-reminds ba ako. Kasi yung diary and journal ko naman, hindi lang para sa akin eh. Yun talaga is all that nangyayari sa buhay ko, sa trabaho ko, sa pamilya ko, anak ko, asawa ko, sa mga ilang business namin. Talagang sinusulat ko yon. Although I have naman files sa mga computer, syempre updated na ngayon. Pero nandun pa rin ako sa mga old style na talaga nagsusulat talaga ako. Pero dahil nga tayo every year nagki-clean up at ayoko rin na masyadong tambak, binabasa ko lahat yon at kapag hindi mga natupad, nililipat ko yun sa mga bagong journal or diary ko. Matyaga talaga ako magsulat. Lalo na right now, magto 2 years na rin naman akong work at home. Isa yan sa nagiging activities ko, kaya hindi ako naiinip. Nagiging hobby ko siya. Alam nyo nga, etong aking mga notebooks, journal or diary ay parang mga best of friends ko na or mga kaibigan ko. Alam mo yun, nasisharean ko everyday, lalo na kapag kapag ako, talagang me time ko, rest day ko, or pagkatapos ko mag-online work, talagang nagsusulat ako, kinikwento ko lahat yung mga gusto kong sabihin. I try my best kung may matutupad, although I pray naman. But, you know, if you work hard din talaga, maganda na nakikita mo rin by writing. Tapos pag binalikan mo, ay na-achieve ko na pala yun, nagawa ko na pala yun, mapapatawa ka na lang. I don't know ha, ito sinishare ko lang based only my experience at mga ilang habing ginagawa ko dito sa bahay. Ayan. So, since kahit din nagtrabaho ko sa ibang bansa, like sa Dubai, sa Thailand, lalo na sa Thailand, kasi teacher ako dun before, ang dami kong notebook talaga. Talagang nainganyo akong bumili ng mga diaries, journal, and iba't iba kasi yung klase ng journal or diary ko. Meron akong pang-travel na dinadala ko kung saan ako pumupunta, kahit maliliit na notes. I always remind myself, pero hindi po ako makakalimutin pa. Wala akong sakit na makakalimutin. But I always love to remind myself, although kami mag-asawa. Yung asawa ko nga, nagre-remind siya sa phone kasi sa iPhone 17, may updated na note for reminders. So, nandun yung mga updated niya, where our bills, lalo na sa mga kailangan namin bayaran, kailangan namin bilhin, daily life. Kasi nga, share din kami ng idea kapag nag-grocery kami or namamalengke kami. And yung mga kailangan dito sa bahay, kailangan sa Pilipinas, kailangan sa anak namin. Especially yung yearly allowance namin, kung saan napupunta, ano ba yung mga pinaghihirapan namin sa pagtatrabaho. Hindi ka lang nagpapakahirap for 1 month, malalaman mo lahat yung mga kailangan mong gawin. Para at least, alam mo yung mapapahinga ka at magiging hawa ka na ito pala yung mga pinaghirapan talaga namin. Mahirap talaga ang buhay ngayon, but actually from the faith, at saka yung talagang, alam mo yung pananalig mo lang sa ginagawa mo, magaan naman ang lahat. So, nandun talaga, and dun sa aking diary, dahil nga may mga insurance ako sa Pilipinas, and start right now, or SSS, PhilHealth, ganun pa rin ako sa Pinas, I'm still continue until talaga mag-American citizen ako. Kasi it helped din na we have insurance, we have health cards to protect ourselves. Hindi man siya ganun kalalaki, pero alam natin in the sooner, makakatulong talaga to. Kahit ito sa Amerika, since din nung nag-start ako mag-baby or nawala mga baby namin, it helped din talaga yung mga health insurance namin. Talaga kasi, i-assist ka talaga.
So medyo mahal ng konti pero extrahan mo na lang kaysa kung ano pa yung bilhin mo mas maganda. You protect pa rin until you in older or something. So, yun naman yung talagang mga nakabase sa aking diary to remind ourselves, syempre lalo na yung responsibility namin sa Pinas, nandun yung anak namin na although LDR kami, video call or text lang, I always remind myself, very important na kahit hindi ako nakakalimot sa kanya, at least may mga notes akong tinatabi na alam kong babalikan ko at i-remind ko yung anak ko. Syempre matanda na sila mami at daddy, but although malinaw pa mga pag-iisip nila and sometimes sila pa yung nag-remind sa akin na bibigay ng advice, but actually at least batuhan kami ng idea paano talaga to survive yung pagiging LDR ko rin, mom, as kay Tambelina, ganun din yung papa niya. So, share ko ngayong araw na ito, hindi ako bumibili ng mga mamahaling notebooks, but I try my best na makapag-budget dyan. Nainggan nyo na rin ako sa Starbucks kasi mahilig akong bumili ng coffee sa Starbucks. Ganun din yung asawa ko na ang ganda kasi nung diary nila or notepad nila na pwede mo nalang palitan. But actually parang wala pa ako sa puntong ganun na magseryoso, mag-effort at mamahaling notebooks or diary or journal. For me, kontento na muna ako. Unang pinuntahan ko talaga dahil nagpapasabay din ako dyan sa Dollar Tree. Alam mo naman sa Amerika, maganda rin ang Dollar Tree. Mura pa, kayang-kaya pa ng bulsa at kayang-kaya kong ipaninda dyan sa mga pasabay ko sa Pilipinas. So, naisip ko yung normal note ko for now and then to remind lang yung sarili ko on my daily life na parang diary ko na rin talaga sila. So, I got this one in Dollar Tree. Before kasi, bago magsara yung 99 cents, doon talaga ako namimili kasi ang gaganda talaga ng mga items nila. And this time, sa Dollar Tree, nai-enjoy ko rin siya time to time. At may mga ilang customers din ako nagpapabili dyan. So, yung talagang kayang-kaya ng bulsa din talaga. I'm very happy sila. So, this time, I got a very colorful notebook. Alam niyo naman na mahilig ako sa mga colorful notebook. Na-enjoy ko talaga yung mga ganito. For me kasi, mas pinili ko yung mga ganito para mas maingganyo ako to remind, magsulat every day. Parang mga alarm notebook ko sila, kumbaga. So, share ko sa inyo, mga mamshi, kung ganito rin kayo. Hindi porke tayo nagda-diary, nag-journal, ay tayo makakalimutan na, or may sakit tayo makakalimutan. Hindi. Nakaka-enjoy ito. It's another activities natin to. Bilang nanay, or bilang kahit single ka, or bata ka pa, whatsoever, pwede mo tong gawin. Ito talaga, sinishare ko to na baka gusto nyo tong gawin as your me time, or alam nyo, pag wala kang ginagawa, at least you have to writing plan. Kasi narinig ko rin dun sa friend ko na ang ganda rin daw na habang bata pa tayo at hasapang isip natin at hindi pa tayo ganun kapagod at hindi pa tayo ganun katanda, maganda rin daw yung natitrain natin sa sarili natin nagsusulat, nagbabasa, nagiging aware sa lahat para hindi daw tayo agad maging makakalimutin or magkasakit ng mga Alzheimer or something. I don't know ha, ito lang naman ay based sa pinagkwentuhan namin. Hindi naman kami talaga yung medical theory or something. But totoo nga yun, siguro you have to practice in your me time, lalo na ako if I'm staying at home, pag gusto kong magpahinga, ito talagang ginagawa ko. Hindi ako before mahilig masyadong magseryosong magbasa. But right now, I have plenty of books na kahit nabasa ko na inuulit ko, binabasa ko hanggang makatulog ako. And ganoon din sa pagsusulat ko, every time, every day, I write 20 minutes, 15 minutes, ilalagay ko lahat to remind ko ano nangyari sa araw na to. Kasi sabi nga, yung araw na to, kung ano man nangyari, masaya man, malungkot, trabaho man, negosyo, pamilya man, or whatsoever, pag kwento mo siya, hindi na siya magbabalik. At least pag na-write mo, at nabasa mo uli, mapapatawa ka na lang that because yun ang mga nangyari on the following, yung araw na yun, diba? So for me, the first notebook I have, this one is eto, My Diary for Everyday Life, 2026. Eto, dito yun sa Amerika. Kasi I remind myself, sabi ko nga sa inyo, kahit yung asawa ko ay nagre-remind siya sa cellphone niya, yung mga grocery namin, palengke namin, kung anong meron sa bahay. Lalo na ngayon na almost 5 or 6 years na kami dito sa bahay na to. So gusto namin very, chine-check talaga namin yung mga anong meron dito, anong kailangan paayos. So nag-start na rin i-renovate itong bahay, pinturahan, ayusin. Then, chine-check talaga namin yung date, yung time, para at least makapag-adjust din ako sa online work ko or sa trabaho din niya. Kung sino yung capable sa aming dalawa, para ma-inform namin yung management. Ganun dito sa Amerika. So,
ang dami rin nagtatanong bakit hindi pa rin kami lumilipat or bumibili ng sariling bahay namin. Actually, nandun na yung plano, nakahanap na rin kami, may budget naman. But this time, mas gusto talaga namin magtabi, mag-ipon at bawiin muna the rest of 5 years to 4 years kung ano mga medyo na ilabas namin. Kasi parang, alam mo yung sunod-sunod kasi talaga yung nangyari simula dumating ako sa Amerika. And ayaw naman namin na nagpapakapagod din kami na parang lahat loose tayo na lang or kailangan namin gumising at pagodin yung sarili namin kasi may mga bayarin kami. This time, and this year 2026, talagang pinag-usapan namin mag-asawa na we need to chill. Parang chill lang ang lahat. Focus muna dahil okay pa naman. Masaya naman kami dito. We're so blessed sa bahay na to. Sobra. And this time, gusto muna namin makabawi, ipahinga ang aming sarili, i-enjoy ang mga trabaho at negosyo na meron kami na alam namin sooner na mas makakatulong sa amin. So, it depends naman yun kung kayo ay gusto nyong meron agad or kung ano yung priority nyo. Kasi kami mag-asawa, very contento muna kami sa meron kami. We never rush na pagodin yung sarili namin at isip namin and enjoy muna namin yung mga kinikita namin, makapag-save, makapaghanda, lalo na our priority right now is college si Ate Tambe. So, dun muna kami nakapokus and dun din kami nakapokus sa gusto uli namin magbakasyon, kaya pinaghahandaan namin at pinagbabudgetan namin. So, this time, yun nga, inuutay na namin ayusin ulit tong bahay kasi we're so blessed sa bahay na to. Parang for me, ang hirap kong iwanan to. Sabi ko nga kay Dingo, iiyak talaga ako. But, you know, kapag talagang aalis ka, you have to accept for everything Not saying goodbye na, ganun na lang. Pwede ko pa rin naman siyang balik-balikan. Dahil ang dami kong memories na nangyari dito. Tapos, yun na nga, we have travel for this year sa birthday ko, birthday ni Sweetie. Every year ginagawa namin yan, lalo na kapag may budget kami. So, nire-write agad namin kung okay yung ticket, okay yung hotel. Hindi kami nagta-travel kahit dito sa mga kalapit na states. Iniisip talaga namin yung safe namin. First talaga importante, hindi lang porket may pera tayo at may kapasidad tayo mag-travel, go na. Lagi namin nire-ride, lagi namin pinag-uusapan kung safe kami doon, saan kami pupunta, ano yung kakainin namin. And yung asawa ko kasi, they love to choose the best hotel talaga. Na kahit sobrang mahal, okay sa kanya. Kasi sabi niya, ay maghapon tayo nagpakapagod, mamasyal, or whatsoever. Gusto daw niya sa gabi makapagpahinga para the another day na gusto muling mamasyal or lumakad, okay ka. So lahat yun nilalagay talaga namin. Next naman, syempre mga responsibility namin ito sa Amerika. Syempre paying bills, ilaw, tubig, gasol, and syempre yung sasakyan namin kasi yun talaga yung naging parang one of investment namin last year na gusto namin bumili ng malaking sasakyan kasi nagagamit namin siya for the business dito sa mall. So, yun nga, parang yun muna yung medyo malaking pinagkakagastusan namin and otherwise, we want to say kabig muna, no? Hindi man para labas, maganda yung kabig. Although maganda rin mag-invest, very important din para pagdating ng panahon, it helps, pero siguro step by step. And for sure, napag-uusapan naman namin yung mga bagay na yan. Meron kasi akong isang mentor, teacher na nakausap na okay lang din mag-invest, kanya-kanya naman tayo ng kapalaran, kanya-kanya tayo ng mga plano at gusto natin, or komunikasyon natin mag-asawa. For us kasi, maganda rin yung in-advise sa amin na importante din, you have the money. Kasi kahit marami kang invest, kung hindi mo naman agad mapagbebenta, saan ka kukuha ng financial? So for this time, kung alam mo namang very sure ka, wala kang pinagkakagasusan, importante kahit you paying bills or may mga obligasyon kayo, you need to save at makakatulong yan in the near future. Iba din talaga, you have saving in your bank, sa bahay or whatsoever, kung paano yung pag-uusap ninyo, paano kayo nag-iipon, diba? So for us, we have emergency fund, we have travel fund, we have allowance fund, we have both joining account, may kanya-kanya kaming ipon, ganun din yung anak namin, college pa ng anak namin. So para hindi kami talaga halos ngarag, hindi kami halos, alam mo yung malulungkot, madedepress, kung alam namin walang stable ang lahat. So, gawin nyo yon, makakatulong din, but no rush yourself. Hindi nyo kailangang i-pressure yung sarili nyo. Kung ano yung kaya nyong itabi, kung kaya yung gastusin, yun lang. You never compare yourself to anybody kasi mape-pressure ka lang, mai-stress ka lang, magkakaproblema ka lang. Kung ano yung meron ka, anong may trabaho ka, i-appreciate mo, mahalin mo, pahalagahan mo, and for sure, the next may mga blessing kang marireceive dyan. So, yun ang mga nakalagay sa amin dito. Ano pa ba?
mom duty, like ko nire-remind yung sarili ko. But although every day in the morning kahit video call kami, I wake up sa aming anak, kung kumain na siya, papasok na siya ng school, kina mommy at daddy. Although I'm so thankful with Ate Hazel kasi si Ate Hazel ang mata ko sa loob ng bahay. But although all the time magkausap kami ni na mommy, okay pa naman sila. And very good kasi hindi nga sila nagkakasakit. So talagang I'm so thankful and blessed para dyan. Wala akong nagiging problema. And okay sila. And si Ate Hazel din, naka-right din yung mga kailangan niya. Siyempre, tagal na sa amin ni Ate Hazel, kaya I have lot of plans to Ate Hazel, lalo ng SSS niya, na siya naman katrabaho sa amin. Hindi naman ganun kalaki yung sahod ni Ate Hazel, but I want to make sure na okay din siya habang nasa amin siya. Kasi napakabuti naman niya talaga sa amin. To protect mom and dad at kay Tambelina, also the bahay, pag-grocery, mamamalengke, nandun lagi si Ate Hazel. Kaya at least may mata ako para at least malis ko kung ano mga kailangan. Monthly check-up ni na mami. Si na mami at daddy naman, never naman nanghingi sa akin ng pera or umasa sa akin kasi ang tagal din naman nila ng trabaho. May mga ipon din sila and lalo na may pension sila monthly. So ako naman bilang anak, since nadalaga pa ako at ang trabaho ko sa ibang bansa, marunong na talaga akong tumulong sa kanila kahit papano. And dahil nandun nga yung anak namin na sila ang physically nandun para alagaan at silipin, syempre iba pa rin yung text and video call or yearly umuwi kami, iba pa rin yung minagsusurvive sa kanila. Kaya I'm so thankful and grateful to my mom and dad kasi nandun talaga sila 100%. So, sabi ko, ako na rin sasagot sa lahat and may allowance din talaga sila. And I consult to my husband. My husband allow naman doon. Kaya I work hard din naman. Hindi ko pinakakailaman yung anong asawa ko. And basta ako, I work hard for my family. Para at least, wala ring masasabi, diba? So, yun nga, yung check-up ni na mami and mati medication nila, sila yung gumagastos talaga from their pension or di kanilang ipon. So, hindi ko na sila pinapakailaman. Pag kailangan lang talaga or something, saka talaga ako natulong. Kaya rin ilaw, tubig, grocery, pagkain, wifi, and I give them allowance if they want to go to mall, may gusto lang bilhin. But sometimes nakakatuwa nga, sharing lang, no? Iniipon talaga nila yon dahil nga siguro may sarili talaga silang pera, and hindi talaga sila umaasa sa akin. They're very happy and grateful dahil ganun nga ako sa kanila. So, I think pag tumutulong ka talaga sa magulang mo, extra blessing din yung nare-receive mo. I-try. For me ha, ito lang talaga yung experience ko talaga. Minsan syempre pag marami kang gastusin, pero pag tumutulong ka talaga sa pamilya mo, iba yung balik na blessings na nararamdaman mo, maliit man o malaki. So I'm so very grateful for that. Minsan nga, or parang 2 times na naming bakasyon talaga na talagang iniipon nila yung mga allowance sa binibigay ko. And then pag Pasko, syempre nagbibigay tayo ng cash. Grabe, mas malaki pa yung papasko nila sa amin kasi gusto nilang ma-enjoy namin yung mga bakasyon namin. I think one time inabutan kami ni daddy ng 18,000, 20,000, yung gano'n na parang i-enjoy niyo yung bakasyon nyo. Although may mga baon kayo, naka-prepare ang bakasyon ninyo, pero I think you need to be chill. So nakakatuwa din ng mga magulang natin na kahit may asawa na tayo, nandun pa rin sila para i-advisean tayo, subaybayan tayo, ipagdasal tayo. Kaya for me, I'm so grateful to my parents. Kaya lahat talaga ay extra work para maibigay pa rin yung mga karapat-dapat na kahit hindi naman bongga, mamahalin, but yung special talaga para sa kanila. To be thankful dahil may mga magulang pa rin ganun. So, yun naman, yun ang mga nakalagay dito. And sa business namin, ina-update ko yung sarili ko, asawa ko, yung mga taong tumutulong sa Pilipinas kasi may mini shop tayo sa Pilipinas. But dahil nga naka-computer din siya, centralized, so for me, dagdag na lang tong diary na meron ako. And isa pa is note activities namin like, for example, nga gusto namin mamasyal kasi last year or before, nung dumating ako na Amerika, sunod-sunod din yung travel namin, labas, gastos, ganun. So right now, kung ano yung meron namin dito, besides of LA or San Diego na malapit sa amin, yun, tinatry namin i-search, puntahan, but top priority, yung safe talaga kami magta-travel at safe kami makakauwi. Yung mga masasarap na pagkain, magagandang simbahan, nag-i-enjoy na rin kami sa mga museum, sa mga garden, sa mga ganito. So natutuwa kami. And sinasabay na rin namin yung mga pasabay business namin para isang gasolina at isang gastos na lang din. Kaya tuwing namamasyal kami is after church, we have lunch or dinner. After that, yun nga, bili kami ng pasabay. Alam yung pag namamasyal ka, sinasabay na rin namin yung mga extra maliliit business namin na alam namin nakakatulong sa amin. So I remind myself that one in my 2026
first diary plan dito po sa Amerika. So, ito naubos agad to kasi maano ako magsulat, pero nai-enjoy ko talaga yan kasi pag alam ko the following week, kagaya nitong Holy Week, so may mga pa-orders ako, nililista ko yun sa computers, nire-remind ko rin yung sarili ko sa diary. After onwards, sulat ako, ito nagawa ko na, ito nagawa ko. Especially yung paglilinis ng bahay namin. Hindi ako OC. Siguro ka OC ako, no? Siguro mas love ko rin na kahit wala nagkakalat at hindi naman madumi yung bahay namin, I put the schedule sa aking diary. Especially right now, after 2 months, kailangan ko linisin yung ref, kailangan ko alisin yung mga hindi dapat, yung mga hindi naman masyado nagiging tambak kasi hindi rin naman kami usually nagtatambak ng food kasi gusto namin na uubos talaga para hindi kami busong. So, sabi nga sa Feng Shui, eto na naman ako, paniniwala ako, pag masyadong may mga bulok or pangit tayong pagkain or sobrang sikip ng ref natin, yung negative at ibang kahinaan ng ating paligid ay nakukuha nun. So, kasi pinapasok natin yung food sa ating katawan. So, parang energy nakukuha nating pangit. Ito lang is only my opinion ha. Hindi ko naman sinabi na paniwalaan nyo agad ako. No? Pero, yun yung pagkakabasa ko. Kaya, this time, nakaschedule na naman ako ngayong April para linisin yung aming ref. Yung ref namin, binili namin yan since dumating ako dito and almost 5 years na siya. So, until now, maganda pa rin siya. Maputi pa rin yung loob, walang amoy, malinis. And sabi nga namin ni Dingo, kung lilipat kami ng bahay, kahit na gusto namin bumili ng bagong ref, parang for sure gusto namin siyang i-maintain hanggang mapagod na siya, hanggang mag-give up na siya. Kasi talagang ganda niya and medyo okay din naman yung price na namin nabili, medyo mahal din siya. So kaya siguro matagal siya. Kaya naman talagang pinag-iingatan ko siya at nililinis ko siya. So I have a schedule for that one. Schedule namin halimbawa dito sa kwarto, every 1 week to 2 weeks nagpapalit kami ng bedsheet. Ang cortina naman stable, although nagagabukan, but for it's okay. So, it depends on the weather, kung winter or summer, nagpapalit talaga kami. Then sa salas, fixing din, kasi madalas sa salas din kami nanonood ng TV dahil nga umili kami ng bagong TV. Then after that, yung kusina namin maliit, so madali ko lang siyang linisin, and yung bathtub naman, halos yung kami sleeping kasi nga bathtub kami. But right now, I'm very happy kasi nire-renovate yung bathtub namin, kaya mabuti siya. So, yung mga ganung bagay, tulungan talaga kami, like magtapon ng basura, we're scheduled both sides, and sa water namin. So, kami naman mag-asawa ay good communications para sa mga ganun. Although, pagod kami sa mga trabaho, pero yung responsibility sa loob ng bahay, we always talk about it. Lalo na yung paglalaba, ako magbababa, siya yung magtataas, titipupin ko, and he knows naman kung paano ilagay na sa cabinet, and then yung iba, ipapako para plansyahin ko, panglabas, pagsimba, pangrabaho namin. So, everything is okay, na-minimalize na namin nga, na-practice na namin ng 5 years, but I want to write it down. So, kahit hindi ko siya nakakalimutan, naaaliw ako na i-alarm at i-remind yung sarili. So, next naman natin na diary na journal ko. Ito naman yung mga family ko in the Philippines. Nagda-diary din ako kasi para alam ko kung kano papadala ko ng 15 or 20 of the month or 30 of the month. Kasi we pay our insurance sa Pilipinas, we pay SSS, we pay PhilHealth, everything is organized yan. Kailangan natin yan. So, kahit meron tayong mga PhilHealth, may mga insurance tayo sa Amerika, may nabayaran, health card, iba pa rin yung meron tayo sa Philippines. Kasi we're gonna be health soon. So, next naman, obligation ko kay ng mga medad, yun nga, I have allowance with them, kasi at least may mga extra rin sila, or kung hindi sila makakuha ng pension or something, at least naman, may mga extra silang pera. Next naman, sa business namin sa Pinas, yun nga, nag-iipon ako para mas ma-renovate, ma-set up, at mamukhang shop na yung shop ko sa harapan ng bahay namin. And then, yung mga basic hindi na Happy Hazel, yung sahod niya, kung anong kailangan niya, and pinupusok ko nga yung SSS niya para mag-function. Kasi sa atin, sa hindi ko na siya tinutuli na parang kasama natin. Siya yung parang tinutuli ko ng kaibigan at kapamilya namin. Napakabait ng asawa at ng kapamilya nila. Pero sa family, suki ko pa sila sa business ko. So, for me, for 3 years or 2 years, naging panatag na ako sa kanya, yung pag-aalaga niya kina mami at daddy at sa aking anak. Especially nung bumagyo na gumuho ang bubong namin, na halos parang hindi naman nila kami responsibility i-survive agad ng ganung ka bagyo, but nandun agad sila. So for me, dun mo matetest talaga yung totoo na tao. Although syempre they need a work,
para sa income, pero nakikita ko lang concern and love na meron siya. Kaya hanggang kaya ko, I give the best para mabigay kay Ate Hazel. Thank you so much, ate. Special occasion si na mami, nire-write ko yan. Halimbawa, malayo pa, birthday niya, ano yung mga plano niya, saan siya kakain, I have something cash na ibigay, or ipiprepare ko ang birthday niya. Next naman, di si daddy, nag-request siya ng ilang cake na gusto niya. Sa Bebal yata yung cake na gusto niya. So, ngayon naghanap na ako para i-deliver kung saan niya gusto mag-lunch, anong pa-birthday niya. So, I know everything. Father's Day, Mother's Day. Kasi sa akin, parang they very special itong attention na to para sa kanila, lalo na matanda na sila. So, madalis na ang buhay nila. Kaya for me, I list with them para, alam mo yung makabawi ako sa kanila kahit malayo ako. Siyempre yung activities ng anak namin, lalo na graduation niya, JS niya. So right now, nakapagpatahi na siya ng gown. So in-arrange ko na lang yung makeup niya, yung magpipick up sa kanya, and then yung graduation niya, graduation fee, everything, tuition fee na kailangan niya, halos tapos na. So wala na akong obligasyon. And suddenly, hindi nga ako makaka-uwi, but ni-request niya yun. Kaya lang sabi ko nga, mas okay nang uwi kami as the Christmas kasi maglo-long vacations talaga kami. And especially, yun nga, piniprepare ko din yung end of the year or next year na 50 years old din na mami. Ayaw man nila magpakasal, pero we gonna be blessed in the church, simpleng handaan lang or whatsoever, para sa ganon, maging maayos. And then, dahil nga binagyo yung bahay namin, lalo na nag-start kami utay-utay i-renovate yun. So, ang ginawa ko, tinutulungan ko si mami na maayos yung bahay niya para sa ganun maging modern type, lahat ng luma, tanggalin, baguhin, para sa ganun maging maayos ang lahat para sa buong pamilya, diba? And ano pa ba? Yun nga, mga ilang kailangan nila sa bahay, ay chine-check ko talaga. I always check with them. May nag-deliver ng tubig, may naglalaba ng mga bedsheet nila kasi ayoko rin mahirapan sa Ate Hazel. Although may washing machine kami, may dryer kami sa bahay, pero mas maganda na yung iba. Tapos may contact na kami doon. Tapos yung every week deliver ng tubig sa kanila. So, lahat yung nire-remind ko, ay nire-remind ko talaga sila. So, everything is okay. Kahit nga yung pagpapagupit ng buhok ni daddy, kahit yung pagpapadentist, I remind with them, although alam naman nila, kahit yung check-up nila every 3 months, alam na naman nila kasi dinadiary din nila yon, and si mami naman malinaw pa sa ganung pag-iisip. So, yun nga, yun yung mga diary na nilalagay ko. And alam ko rin kung magkano yung binibigay kong budget. Para for the years, alam ko lahat na eto pala, or kailangan mag-adjust pala ng palengke, or tumataas pala yung ganito. Kagaya ngayon, mainit na daw sa Pinas. So sabi ko, mag-aircon na sila. And I'm planning nga din na mag-aircon na yung room ni Tami kasi nga mainit na ngayon. So binabudget ko talaga yan. Para at least alam mo yung tinatrabaho mo, alam mo lahat, and kung sa lahat napapapunta, di ba? Kampante ka din talaga. And I'm so very happy dahil from that, natutulungan ko pa rin talaga sila. The last diary I have is this one. Napakataba nito. Makapal siya. And ito yung journal diary planner ko everyday. Dito ko sinusulat yung mga nangyayari sa akin. Kung ano oras ako nagtrabaho, anong kinain ko, may sad or good ba, or may kailangan ako i-remind sa sarili ko, or kailangan ko ba magluto, kasi kagaya ngayon, ako nakatotang magluto, kasi overtime palagi sa office yung asawa ko, kasi tax season dito sa Amerika. So, dahil pagod siya, ako naman ay medyo rest na, at pagkatapos kong responsibility sa anak ko, kahit LDR or video call kami, yun nga, nagtatrabaho ko sa kusina, nagluluto ako, nag-aayos ako, and everything ginagawa ko talaga. So, nilalagay ko dito, nag-enjoy naman ako. Halimbawa kanina, ay kumain ako ng manggang maasim. So, nare-remind sa isip ko na hindi na kami pupunta dun sa seafoods na yon kasi yung manggang yon ay maasim. Parang ganun lang, na nai-enjoy ko yung sarili ko ng ganito. And kung makikita nyo naman sa mga vlog ko, for almost 2 years, I'm so very happy and proud. Since nakapag-confess rin ako kay Father nung umuwi ako at nung kinasal ako, parang lahat ng mga things na hindi maganda ay parang kwento ko, kinonfess ko, pinag-pray ko na. And sabi ko nga, magbalik ko uli ng Amerika galing bakasyon, I change kung anong meron ako dito sa Amerika. Masaya dito sa Amerika. Huwag mo lang ipe-pressure yung sarili mo. Pero alam mo yun, alam mo kung paano mo alagaan ang mental health mo, peace mo, and happiness mo dito sa Amerika. Malungkot na totoong buhay kasi paglabas mo ng bahay, wala ka namang mga neighborhood or kapitbahay na makakachika mo. Makakasabay mo lang sa parking to say, good morning, hi, hello, and how are you? Kahit sa work namin, for every Friday na doon kami mag-work,
sa isang cafeteria o sa isang office. Syempre may kumustahan pero hindi gagaya ng tao na ibuburga lahat kung ano yung meron sila. Very limited din talaga. So makikisama ka lang ng maayos talaga. And kung ano lang yung dapat, yun lang. Para wala kang stress at problema, di ba? So sa mga friends naman, hindi na ako talaga lumalabas after 2 years. Hindi ako galit sa kanila. Hindi ako, basta, I wanna let go. Masaya kami na nagkahiwa-hiwalay kami. Parang for me, may buhay ka, may buhay ako. But, you know, everything is well. Until now, pinagdadasal ko pa rin naman sila na everything okay. Pero, mas ginusto ko talaga kasi mag-isa, na kasama ko lang asawa ko, kausap ko ang mom and dad ko everyday, yung mga true friends ko na talagang matatagal ko ng kaibigan since college, nag-Dubai, nag-Thailand, hanggang nag-Amerika ako. And good to hear nga kasi nung nakapag-reunion kami, nung kinasal ako sa church wedding, umuwi sila ng Pilipinas, nagkita-kita kami, nag-reunion, nag-update, although we text, we video call, but this time, mas lumalim na yung friendship namin, mas pare-pareho yung mindset namin na alam namin na gusto namin ng katahimikan, ito yung gusto namin at mga goal namin para sa mga sarili namin. So, parang for me okay na yon kasi almost every week naman nag-video call or kung may importante, magte-text or magtatawagan. So, for me parang okay na, parang feeling ko kasama ko na naman sila. Kahit na nag-grocery ako or lalabas ako, video ko lang, parang feeling ko kasama ko sila. Pero this time, mas ginusto ko na yung ganun na alam mo yon na ikaw na lang muna. Mas happy yun. So, nilalagay ko talaga na parang eto talagang notebook na to ay isang kaibigan ko na kinikwentuhan ko kung anong deresa nangyari sa akin. Try nyo din. Parang napaka-peace ng ganun. Tapos, pag binasa nyo ng kinabukasan, ay, kumain pala ako ng manggang hilaw kahapon na hindi masarap. So, sayang sa pera, check, hindi na tayo bibili doon. Parang ganun. Tapos, kikwento ko yun sa asawa ko. Kasi pagdating ng asawa ko, talagang puspusa na gusto namin, wala na kaming gagawin. Nakapag-shower na, nakakain na, tawag na sa anak namin or sa Pilipinas, kung ano mga gagawin namin the following day. Focus na kami manood ng TV. After that, mag-rosary kami o mag-sharing kami ng prayers. After that, ang tagal pa namin nagkukulit na ng tatawan hanggang makatulog na kami. So, for me, it's enough for that one. Na-test ko siya for 2 years and it helpful naman. Pero, depende ngayon sa tao, ano. Pero kung ikaw talaga ay mainipin, hindi ka homebody, gusto mo marami kang kausap, mas marami kang share o gusto mo may lumalabas kang kasama, it's okay. But for me kasi, I love to walk na lang mag-isa, magpa-nails, kumain, mag-coffee, or sometimes, namamasyal ako mag-isa, nag-shopping ako mag-isa. It's okay. Kasi, alam mo yun, less stress, less problema. Siguro pag tumatanda ka na, mas gusto mo na minsan yung katahimikan. And try nyo rin yun, maganda rin siya. So, ito siya. And, mag-start na ako dito. Late na ako nag-start ng diary ko kasi mga inubos ko pa yung mga old collections ko para hindi naman tayo busog. After that, nare-review ko yun. After that, dinadraining ng asawa ko or sinusunog namin para hindi nababasa ng iba. Hindi lang tayo tapon ng tapon, diba? Kasi nga, kaya nga diary, kasi nandun nga yung medyo, minsan may sekreto ka, tumatawa ka, umiiyak ka. So, you have to be careful din, diba? Lalo na kung mababasa ng iba. Eh, dalawa lang na kami na mag-asawa ko, okay lang na mababasa ng asawa ko, kasi wala naman akong tinatago, diba? So, yun. Ito yung 3 diaries ko from here. Baka makatulong yan sa inyo. I don't know ha, iba't iba naman po tayo. At ito na may sobrang mura lang. I think nabili ko lang to ng 100 pesos or 70 pesos sa Dollar Tree. And for sure, tatagal to ng 1 year. Next naman is, I'm sharing with you this my week diary. Ito matagal ko na tong binili. So ito din ay weekly planner pad ang tawag pala dito. Kasi nga dahil tayo online work as admin, sa bahay lang tayo ay monitor lang ang ginagamit. And alam mo yung napakahirap talaga kapag monitor yung trabaho mo kasi wala kang masyadong matatanungan. Although nandun naman yung boss mo, pwede mong tawagan, pwede mong email, kahit yung mga co-workers mo. Pero nakakaya yung tanong ka ng tanong. Kaya pag every week na meron kaming meet up, lahat sinusulat ko na kung ano mga kailangan trabahuhin. Hindi ka naman siya be perfect, nagkakamali ka din, no? But at least natatrain mo yung sarili mo na pag mali ito, kailangan mo nang baguhin or kailangan mo nang pag-aralan. I'm so thankful sa asawa ko kasi sobrang ganyan talaga ako sa mga ganitong bagay. Kasi ngayon lang akong 2 years nakaranas talaga na admin na nagtatrabaho with online. Kasi nga, at first before yun sa Dubai as front desk, harapan tapos may
office mate ka, may boss kang matatanungan, may email ka or matatawagan ka. This time, kanya-kanya, bangka is bangka mo. Pero good to hear naman, for 2 years, lahat nakakapako na and okay namin lahat. So, nilalagay ko lahat dito. Halimbawa, Monday, Tuesday, kailangan meron akong kliyenteng kakausapin, and then nire-write ko na siya sa papel kung anong sasabihin ko. Hindi man ako perfect din masyadong mag-English or something, pero good to hear naman kasi ang Pilipino talaga ay magaling makipag-communicate, kaya natatapos ko yung trabaho ko na maayos. At syempre, bago ako mag-start magtrabaho, talagang fully breakfast ako niyan, nagdadasal talaga ako para ma-guide ako sa gagawin kong trabaho for the whole day. And possible, okay naman siya. Next naman is kung may meeting, activities, and kung walang trabaho. So, pag walang trabaho, isisingit ko naman dito, ilalagay ko dito kung kailan ako pupunta ng mga shop or mga mall or mga orders sa aking pasabay. Kasi nga, dalawa silang tinatrabaho ko. So, ngayon, medyo nag-stop yung mall business natin kasi magka-transfer tayo ng news case. Yun naman, na ilalagay ko rin sa schedule ko kasi every Friday or Saturday kami pupunta sa shop para mag-inventaryo, maglinis, picturean yung mga items para at least wala man kami doon for 1 week. Aware kami kung anong meron kami doon. But updated naman yun sa computer kung may nabebenta and pumapasok sa account namin yung mga kita. Next naman, yung tindahan din namin sa Pilipinas, although supervisor naman yun ni Mami at saka ni Ate Hazel sa paglilinis, pag-inventaryo. Alam ko rin naman kasi may pictures din ako at may mga items din ako at alam ko kung sino magpipick up or sino bibili, basta pinipicturan para at least remind kami okay naman siya. So, talagang nire-remind ko yung sarili ko para wala akong nakakalimutan. And after that, kapag may me time ako, free time, yun nga, yung Sabado, magpahinga, although nakapaglinis ka na, nakapag-laundry ka na. So, gusto ko higa-higa lang kami mag-asawa or lalabas kami or mamamasyal, kakain. And then yun nga, church time, family time, or kakausapin namin si Tambe. Although everyday we talk, video call, pero iba pa rin yung minsan nakakausap namin siya pareho para i-consult ko ano mga kailangan niya. Ganun din yung pamilya ko. So I always remind myself, I'm enjoying this one. Enjoy na enjoy ako maglagay. Hindi dahil makakalimutan mo yung something, pero gusto ko, I'll always remind myself. Yun. So meron pa akong ganito. Ito talaga is weekly notepad ko para sa trabaho ko, sa mga extra business namin, para sa ganun alam ko din talaga. Next naman is I got the Make Today planner din. Ito naman basic lang to eh. Halimbawa lang may kailangan na akong remind, lalo na yung mga delivery and pick up ng aking mga cargo. And once in a while lang yun. So for me, nabili ko to sa Didis. Sa Didis din, maraming magaganda doon at mga mura lang. I think nabili ko to magkano? Parang $5 lang. Ito nabili ko to ng $3 lang yata or something. Ito. Next naman is, natapos na tayo sa diary natin. Ito, pakita ko muna sa inyo yung mga old diaries ko na meron ako na hanggang ngayon hindi ko sila nile-let go. Yung mga ibang notebook ko ay let go ko na kasi na-transfer ko na yung mga hindi ko pa nagawa. But 100% naman nagawa ko. So, kailangan ko na siyang sunugin para hindi mabasa ng iba, diba? So, this 3 diary ko to, nabili ko to sa Below 5. Kung makita mo sa first kong vlog, nagpunta kami ng Below 5. Hindi ako pumupunta agad ng Below 5 kasi nag-iipon pa ako kasi gusto ko na doon ako bibili ng mga pasalubong or Christmas gift kasi magaganda din talaga siya. And ilan din doon ako nagpapasabay, nagpipictures ako. Okay naman yung price, kayang-kaya ng mga customers ko. And na-attempt kasi akong bumili. Then ngayon nga kasi, or last year, talagang dinidisciplina ko yung sarili ko na huwag bumili ng kung ano-ano. Kasi para at least nakakapag-save ka at saka, alam mo yun, yung talagang importante lang na kailangan mo. Pero sabi ng asawa ko, ipapasyal kita kahit wala ka mga orders doon kasi nga magaganda yung mga bago ng Below 5. So pumunta kami at sabi niya, ititreat kita kung ano yung gusto mo, bilhin mo. Kasi alam niya nga na pumunta kami ng Didis, pumunta kami ng Dollar Tree para bumili nga ng mga diary or journal na gagamitin ko ngayong 2026. So sabi niya, yung the rest, ako na lang mag-treat sa'yo. So thank you so much, sweetie. I love you. Yun. Tapos, eto yung mga hindi ko pa nilelet go. Eto yung aking diary talaga na dinadala ko to kapag aalis ako, magta-travel ako,
or may mga trabaho ako, lagi ko siyang bitbit sa bag. So, ito naman, very safe lang yung mga nakalagay para kung mawala man siya, makuha man siya, wala silang idadrama sa akin. Kasi mga happy moments lang ang nilalagay ko dito. Kung may mga reminders, very little bit. Kung may mga saddest, very little bit lang din. So, hindi affected ako kung mawala siya or makuha siya ng iba. Kasi, I'm really very careful and disciplined din sa mga sinusulat ko. Kasi, syempre, kahit dalawa lang kami dito, hindi mo alam ang panahon, 'di ba? So, I have to be careful din talaga. So, this time, nilalagay ko lang dito. I think last year, ang kulit nito. Etong first time na nag-photo booth pictures kami. So, yung anak nga namin mahilig ng ganito. Kahit yung lola at lola niya, o si na Ate Hazel, or mga friends niya, ang hilig niya mag-pictures ng ganito sa SM. Kahit nga bumili na kami nung Instamac namin camera, talagang nagpapapicture pa siya ng ganito. Hindi namin siya nagawa nung umuwi kami dahil sobrang busy kami. Kaya sabi namin this time pag-uwi, talagang babawi kami na makapag-banding kami mag-iina ng ganito. So, first time namin mag-asawa. Ang cute. Kahit yung mga flowers ng asawa ko, mga letters, for any occasions, alam nyo naman, every month or monthsary, nagse-celebrate talaga kami dyan. Wala mang bonggang regalo or pagkain or something. Pero may mga effort kami ginagawa sa isa't isa kapag lalo na may extra kami, may budget kami. Wala namang force. Kung baga gusto lang ng asawa ko na every month, ma-experience pa rin namin kung paano kami nag-start talaga, nagmahalan or something. So, dinadiary ko talaga to. And kahit dito lang kami sa bahay, magluto lang, very happy na kami. And yung flower nga this year, or last year ba to, kinip ko. So, nag-drain siya. So, ngayon, nagbibigay siya ng flower sa akin. Ang ginagawa ko na lang, nilagay ko na lang sa isang box. At pinipili ko na lang yung itatabi ko. Like, last month yata, binigyan niya ako ng tulips. So, tinip ko siya kasi ang mahal po ng tulips dito sa Amerika. So, kinikip ko siya. Andun yung mga message, alam mo yon, mga kwento-kwento namin. So, sinisave ko din talaga. Ito namang dalawa, ito yung aking mga very important notes na hindi ko masyadong sinusulatan. Alam nyo naman na collect ko talaga ang Hello Kitty. Since elementary, high school, college ako, talagang collectible ako ng Hello Kitty. Na-stop na lang yun nung nag-asawa talaga ako kasi ayaw na nga ni Sweetie. So, dito nilalagay ko talaga yung mga diary happy moments ko pa nagte-travel talaga ako. Since last year, nakapag-travel kami sa Las Vegas. Importante ng asawa ko yun. Gusto talaga ng asawa ko yun. Kahit bumabalik kami ng Las Vegas, ang pinaka gusto kong trip talaga doon ay mamili ng pasabay. Kasi alam mo, ang dami dong sale. Sobra. Punta ka sa mga Burlington, sa mga Ross. I don't know ha, naobserbahan ko lang or ako lang ba? Or comment down below pag kayo nagsha-shopping doon. Ang dami kasing mura, ang daming yellow tag kasi nga nakapagtrabaho tayo ng TJ Maxx at Marshall. Kaya alam ko pag mga yellow tag na sobrang bagsak presyo or red tag, alam ko talagang very sale talaga siya. So, for sure nabili talaga ako. Ang ginagawa ko yan kung asawa ko ay budget na mag-casino. Very disciplined naman siya, no? Ini-enjoy lang niya maupo doon or something. Ako naman, hinahatid niya muna ako and inaalaw niya talaga ako mag-Burlington. Ang laki ng Burlington doon, Ross, and shopping talaga ako doon ng mga paninda, tapos nagpi-pictures ako, sinesend ko sa mga GC namin kung may pabibili sila kasi nga okay yung price para talagang for me magiging happy yung mga customers ko. So favorite ko dyan sa Las Vegas. Ayoko lang pumunta dyan ng tag-init talaga dahil maitim na nga ako, iitim pa talaga ako kasi sobrang init din talaga dahil deserto nga siya. And pag malamig naman, ang lamig naman talaga. So alam mo yun, for this time we're planning to go back there pero hindi pa namin alam kung kailang date or month kasi nga medyo busy pa kami pero nakalagay yan sa itinerary namin. So yung Chicago, first time ko nakapunta sa Chicago, plano ko talaga pumunta ng Chicago kasi nga parang feeling ko para din siyang New York. At the first time na pumunta ako ng New York, na-amaze din ako, na-enjoy ko rin siya kahit nakapag-vlog ako ng konti, but it's a family day kaya medyo nagseryoso akong mamasyal. And we're planning to come back in New York. Abangan nyo yan. So, I'm so excited kasi para mas ma-enjoy ko sa Liberty. Kasi sa Liberty na nag-picture kami, bumabagyo yata at umuulan. Kaya wala kaming matinong picture ni Liberty. Kasi that time, para magi-snow na. Kaya talagang mali yung punta namin. Ayoko talaga ng medyo winter umaalis. Kasi ang dami mong dala sa bagahe. Ang daming patong sa katawan mo. Pero thankful and grateful naman kasi at least nakapamasyal ka. Yung Chicago namin last year, September, it's my birthday. Medyo papasok na ang winter pero I checked to Jennifer kasi si Jenny, friend ko, doon nakatira. So sinabi niya sa akin yung winter at nakapag-share din naman kami kung
kung magwi-winter na ba siya or something. Kahit something dress lahat yung mga dala ko, so nakapagdala naman kami mga extra jacket talaga. So, okay naman. The best trip ko last year is in Chicago. At saka, nung nagpunta kaming Las Vegas, dun sa Canyon, at least, first time namin nakapamasyal dun with the family. So, maganda din talaga. Kasi, at least yung mga pinupuntahan nyo talagang states or dito sa Amerika, at least hindi lang kayo namamasyal. May mga idea kayo na di-discover. And, alam mo yun, para at least, pag tinanong ka, hindi ka mangmang dun sa pinasyalan mo. Hindi lang puro pictures, kain, or shopping yung pinupunta mo. Kundi, aware ka kung ano yung bansang pinuntahan mo, ano bang meron sila, ano bang history nila, at least makakapag-share ka, diba? And next naman is etong aking second planner. Ito yung talaga yung mga binibuild kong dreams and goals sa pinagtatrabahuan, pinag-iipunan, pinagdadasal, na sana sooner matupad step by step. Hindi naman kami nagmamadali ito. Nandun pa rin yung ano namin, yung hope namin na talagang makahanap ng maayos na bahay ito sa Amerika, na halos kaya din talaga namin, na hindi kami mape-pressure, hindi kami mamroblema. And happy to tell, nakahanap din kami, pero pinag-iisipan pa rin, pinagbabudgetan pa rin. Hindi naman kami nagmamadali kasi sabi ko nga kanina, na-enjoy pa namin tong bahay na to kasi ang dami itong blessing na nabigay sa amin. Sabi nga, in God time din talaga. Basta kami kontento muna kami dito, nakaka-survive pa naman, kaya pa naman, and very happy pa. Kasi may mga kailangan pa kaming dapat unahin. Yun. Next naman, yun nga, na dahil nga last December, naguho yung bahay ni Mami. So, yun nga, nag-invest na rin ako na talagang tulungan siya, nagtutulungan kami ni na Daddy na makaipon at mas mapaayos yung old house para komportable naman siya. Alam mo kasi para ding tao ang bahay eh. Minsan ang bahay din kailangan i-consult kung anong kailangan, anong dapat ayusin, anong dapat baguhin para mas lalo siyang tumagal at gumanda. Next naman is yung aming business nga sa Pilipinas. Yun nga, i-invest ko na naman siyang itayo at natutuwa ako kasi magto 2 years na siya ngayon at gumanda rin naman yung kita. At talaga mang laking tulong din yon sa mga inuumpisa namin, gusto namin ibalik sa mga medyo, alam mo yon, another savings yun din talaga, diba? Next naman, yun nga, I'm gonna plan this year na makapag-invest, may pinaplano uli ako, and then pinag-iipunan pa, and under meeting pa rin yun. So, gustong-gusto kong matupad yun para at least pagdanda namin, may another investment pa rin kami. Kahit nandito kami sa Amerika, and yun nga, nagpaplano rin kami mag-retire sa Pilipinas, kaya gusto rin namin maging stable ang lahat para namin maayos din yung pamumuhay namin pag uwi ng Pilipinas. Yun. Yun yung mga nakalagay dito, at yun nga, yung isa pa is yung bago namin sasakyan na binili last year. Mas ginusto talaga namin i-let go si Subaru Blue. Kasi nga, mahal na mahal ni Sweetie kasi isang first Subaru niya yon at medyo expensive talaga. But, yun nga, lagi kaming habulin ng aksidente. Ang daming hiling makipagkarera. So, ayaw naman namin dumaling yung buhay namin, ano. So, naisip din namin na magpalit. At yung inisip din namin ay dahil minsan kami ay nagtitinda-tinda or something. Kaysa kumuha kami ng malaking sasakyan na minsan ay yun ang ginagawa ko para mahakot lahat yung mga things ko. Maganda na itong malaki na marami rin nakakasakay at marami rin kaming nailalagay. So, we're very happy for another blessing at magto 2 years na si Baby Subaru sa amin yun. Yun naman yung mga talagang pinagkakasetela namin at okay na naman kami and very happy. Especially is to diary din to prepare the college of Ate Tambay. And yung pagpunta niya talaga dito, yung isa pa namin piniprepare talaga. Para at least, hindi kami ngarag, hindi namin alam yung gagawin namin or saan namin huhugutin. So, mas maganda talaga, you have to be prepared. Kahit simple lang yung buhay ninyo, maraming paraan how you stable of your life din talaga. And siguro, nasa magandang pag-uusap nyo palagi yung mag-asawa. Diba? Para maging maayos ang lahat. Wow. Next naman, I have extra notebook here. Ito naman pang ano lang, pang wall-wall notebook lang pag may mga gusto akong gawin sa mga pasabay ko sa business ko, remind ko sa asawa ko, anak ko, mga gusto kong gawin. Sinusulat-sulat ko lang siya at minsan dinadala-dala ko rin to pa nagpa-part-time ako sa labas para pag may na-discover ako, may gusto akong maisip. Ang hilig ko talagang magsulat. But, the end of the year, sabi nga, lahat ng mga kalat na masakit sa mata, na hindi makakaganda sa bahay, nilalet go ko naman. Kasi nga, sometimes na nagkokos din yun ng sikip, nagkokos din yun ng sunog. So, lahat ng kalat na pwede natin tanggalin na hindi naman natin kailangan, i-let go na natin kung ito naman lahat ay nagamit na pakinabangan natin. Next naman is, eto na yung the best kong diary for this year. Binili ko to sa Didis. Parang mga $10 din yata to. Parang 500 pesos na for me nga, na mahal na ako sa ganun eh. So, bumili ako ng ganito. Ito talaga yung mga personal diary ko. Ito talaga yung mga medyo may
may mga kadrama ang ilalagay, mga budget, mga planner, kung paano ka nagba-budget for this year, ano yung mga kailangan mong ilabas, anong kailangan mong bilhin, sinong kailangan mong bilhan, anong kailangan plano mo for Christmas and New Year, ano yung budget ninyo. Nakakatawa nga kasi pinagtatawan ako ng mga friends ko, ang layo pa daw ng Christmas, lalo na si Edison, ang aking best friend sa Thailand. Sabi nga, Mari, ang tagal pa, ganito. Kahit sa Dingo, pinagtatawanan ako. Kasi January pa lang, I'm start to listing kung sino bibilhan ko ng regalo. And until now, dahil nga may business tayong pasabay, naisisingit ko na yung mga pasalubong, mga regalo, piniprepare ko na agad sa isang box. Pinifix ko na sila. Kasi nga, ayoko talaga yung masyadong nakahagard ako. Ayoko na may stress ako. At gusto ko, finalize na lang din yung magiging budget pag-uwi. Para walang problema, walang stress. Alam mo, very happy and chill ka lang. Kaya ka nga magtatrabaho, magbabakasyon. Kasi gusto mo ng chill ka lang at masaya ka lang. Kaya sanang isip at katawan mo, relax na lang. I don't know ha, may iba sigurong ganyan, comment down below, lalo na pag nasa ibang bansa kayo. Eh naman ako to sa mami ko. So sabi ng mami ko, maganda na minsan ahead ka, prepare, para at least wala ka nakakalimutan. Kung may makalimutan mga konti lang, at least magagawa na agad ng paraan. So this time, January pa lang, tapos na nga ako sa mga Christmas gift at pasalubong ko sa mga pamangking ko sa pinsan. Tapos, eto nang next ko sa mga tita ko na. So, for me, okay na okay sa akin. Parang ang gaan. Para at least pagdating ng mga June to May hanggang mag-December ka, ipong-ipong ka na lang. Yung kailangan mo lang dapat yung i-prepare mo. Kahit nga sa mga outfit ko, natatawa si Dingo, talaga prepare ko na halos last year pa na may mga sale. Tapos nakatanggap tayo ng gift card na wala naman tayong gastos ng Pasko. Pinamili ko na para at least wala na akong iisipin. Susuotin ko na lang siya sa Pinas at isinisingit ko siya sa mga ibang pasabay ko, mga pansingit-singit. At para sa gano'n, nasa Pilipinas na. So, yung maleta or kahon na dadalhin ko, ay hindi siya magiging mabigat. Kasi lahat nandun na. Kahit yung asawa ko ay prepare their outfit, gano'n din yung anak ko sa pagta-travel namin, lahat inaayos ko na. Gano'n talaga siguro ka OC or ka Girl Scout. Pero believe me, gayahin nyo ako or ayaw nyo gayahin, relax talaga. Wala ka talagang iisipin at tinitake down ko na lang kung ano yung kulang. Yun, kaya siguro sometimes si Dingo rin ay nagiging kampante kapag may mga travel kami, pupuntahan kami. Although very alert din naman yung asawa ko, nagre-remind din siya, nagte-check din siya. But alam niya din kasi talaga akong mausisa ako. Alam niyang Girl Scout ako. Hindi man perfect, no? But for me talaga, hanggang kaya kong gawin, ginagawa ko talaga. Para lesser din siyang isipin. Yun. So ito, inayos ko na to. Ang kulit, no? Para akong elementary, para akong high school. Until now na mami na ako at 45 years old ako. I love to do this one, guys. I really enjoy putting some stickers, pictures, or notepad or something to remind my, alam mo yung bata ka, nakaka-enjoy kasi to. Lalo na, dito lang naman ako sa bahay pagkatapos ko mag-work, mag-online business, or mag-online work, or bilang asawa, nakapagluto, nakapaglinis ka na, enjoy ako sa ganitong bagay. And yung husband ko, very supportive sa ganito, kahit yung anak ko, at mga ilang friends ko. So, this one, eto, meron din ako to sa wallet. Galing to sa isang pungsoy na pumunta akong Chinatown. Ito ay para sa, I don't know ha, kanya-kanya naman tayo ng opinion at paniniwala. Ito na may sinabi lang sa akin. And for sure, parang 2 years na siyang nakakatulong sa akin, no? Pero syempre, tayo na may nagsisimba, tayo na may nagdadasal, at tayo na may katolikong nananalig. Pero ito is based of another theory na pwede nating paniwalaan, no? So, lucky charm ko siya. Like ko siyang kasama. And itong mga to, yung ino-orderan ko sa Japan ng mga alahas, kagaya itong mga suot ko, mahilig din siya mag-collect ng mga stickers, notepad, ganun. Yun ang mga giveaway niya. Kaya I'm so happy na umorder sa kanya. Eto naman yung mga crybaby ko, yung mga in-order, mga binili ko sa Pop Mart, may mga free ganito. So nilalagay ko siya kasi parang siya na yung kapalit ni Hello Kitty. Pero hindi ko naman pinapalitan sa Hello Kitty, ano. Pero nadadagdag ko kasi silang collections ngayon. Medyo hindi ko na sila nadadagdagan kasi nga ang mahal ng original. Sabi ko nga kay Kate, bibili na lang uli ako sa Divisoria at sa Green Hills. Okay na sa akin pang decoration at saka panlagay lang sa bag. Para kung may mawala, okay lang din naman, 'di ba? Then picture ng anak ko, picture namin mag-asawa. I have a notepad para pag nasa labas ako, may kailangan akong i-remind sa sarili ko, kailangan bilhin, gawin. Nire-remind ko yung sarili ko para pag uwi ko, pag check ko, makikita ko. Napaka-OC ba? Yun. Then, hindi ko pa siya naumpisahan. So, siguro this time, pwede ko na siyang gawin. Nakalagay talaga si Liberty.
Natawa yung asawa ko, bakit nakalagay si Liberty dyan? Nakalagay si Liberty dyan, sabi ko kasi I remind myself na kung this year or next year, magawa kong bumalik talaga sa New York for the second time. Kasi nga, nung pumunta kami ni Liberty talagang, ay nako, hindi kami nakapag-usap ni Liberty kasi bagyong bagyot ulang-ulan na kami ng mother-in-law ko ay hirap na masyal. At hindi nga namin nakasama si mama sa Liberty kasi nga sobrang dulas at ulan. So kami lang mag-asawa at patakbo-takbo pa kami. Send ko yung pictures dito, ayan itsura ko, diba? Yun. So, I got this one, a pink one, it's my favorite color. Pwede ko rin siyang dalhin kapag magta-travel ako or may trabaho ako sa labas. Tinadala ko rin siya. Ito na po yung nabili ko sa Five Below. Ayan. Ayan, ito yung nabili ko sa Five Below. Konti lang naman. Hindi na ako kumuha ng iba na hindi ko kailan kasi nga ayoko na rin na masyadong kalat, madadagdag. I discipline myself kung ano lang nakalagay sa working area ko or dun sa pasabay working place ko. Very minimalist lang para sa ganun. Hindi rin ako masyadong nahirapang mag-ayos, mag-invest. At ayoko na rin magkatapon. So, ito po yan sa Five Below. Ayan. Ang ganda ng lalagyan. Papadala ko to sa Pilipinas para at least kapag may bumili sa tindahan namin, may lalagyan si mami. So, I got first ball pen. Nabuksan ko na to. Itong ball pen na to. Ayan. So, kaya gustong-gusto ko doon pumunta para bumili ng mga Christmas gift or mga pasabay or mga pasalubong kasi ang ganda talaga. Pag nagpasalubong ka ng ganito, 'di ba? Ang ganda-ganda na. Medyo expensive lang din siya, syempre. But for me, at least maganda siya at saka matagal mo siyang magagamit. Kinuha ko na ay ano ba 'to? Ball pen. Kinuha ko na yung merong ano siya, may eto siya. Ako na yung may case para sa ganon kahit meron akong pouch, at least naka-separate yung mga ball pens or meron akong maliit na scissors. So kapag nagpa-part-time or may meeting kami every week, at least very organized yung mga ball pens na ginagamit ko. Pero pag mga ganitong ball pen sometimes, kapag may meeting lang or pepermahan ko lang, ako ginagamit. But ang ganda niya. So, ito rin na dinadala ko if I'm traveling. Kung pupunta ako sa other state, uwi ako ng Pilipinas, lagi rin ako may mga ballpen sa aking bag. Importante nga lalo na pag sa airport, may pepermahan ka or something, at least Girl Scout ka or sa other na lugar. So, may dala akong ganyan. Pero kapag naman sisimba ako or something, malit lang talaga yung bag ko, nakikita nyo naman. Pero pag talaga mga trabaho or importante kami pupuntahan or nagpapasabay kami or nagsha-shopping kami, medyo nilalakihan ko na kasi may mga dala akong ganyan, lalo na dala ko yung mga list ko. Next naman is, ito yung pinakagusto ko. Ayan. Dati kasi, binili ako ng asawa ko ng calculator na kulay purple na binili namin sa Daiso. Kasi before may malapit na Daiso sa amin, kaya addict ako sa Daiso. So, but now, itong color black calculator, eto siya. Ang cute niya, no? Kasi lahat ng nasa below 5, napapansin ko, is from Korea or Japan, yung items niya, or China. Pero ang gaganda talaga nila. So, parang feeling mo, nasa Korea ka or nasa Bangkok, Thailand ka. Kasi halos mga ganong kakikain yung mga items nila. So, pag magre-regalo ka ng ganito, for sure, magiging happy yung bibigyan mo sa birthday, or Christmas, or pasalubong mo. They're very exciting. Kahit man sa akin pasabay, talagang for sure magiging happy sila. Kaya plan ko rin talagang nagpapasabay ako, bumibili ako sa kanila kahit medyo mataas ang cargo fee ko, but at least ma-appreciate mo na makikita at magaganda yung mga items na nabibili mo sa akin. This one, baka magtinda ako nito, may pink and blue nito. Magtitinda ako nito, baka hindi ko pa alam. Binili ko siya kasi ginagamit ko siya kapag ako ay nag-work sa labas. Minsan meron din kaming kinakalculate at minsan ay maliit nga lang calculator na bili ko sa Daiso. Nung nakita ko to, I'm very happy kasi kulay pink, it's my favorite color. Also the ball pen. So sabi ng sweetie ko, grab the opportunity kasi maingat naman ako sa gamit. So, gagamitin ko rin to dito sa table ko or sa pasabay ko kasi nga nagkikwenta-kwenta ako kapag nag-encode ako sa computer ng mga orders, mga nagbabayad sa akin sa GCash or sa video para at least malaki na yung tinitingnan ko, diba? So, pero magagamit ko pa rin naman yung maliit. Sa packaging niya, napakaganda. So, yung mga gusto mag-order sa akin, comment down below. Ayan. Pero ang dami naman yan sa Pilipinas. May nauso pang ang KK and something ganun na mga Korean or Japan daw na nabibili sa mall. Itong anak ko ay nakapag-shopping na doon. Ito na yung pinaka-last na nabili ko sa Five Below. Thank you so much sa aking asawa, sa sponsor niya. I love you. Sa very spoiled mo sa akin.
ito na talaga yung travel journal diary ko kasi ito nga sana yung kagaya na gusto kong bilhin sa Starbucks na napapaltan siya sa loob. Ayan siya. So, napapaltan lang siya. Ito, very easy tong dalhin. So, pag nagka-travel talaga ako, dinadala ko yung ganito ko. Yung ganito ko halos natapon ko na yata. Kasi meron akong personal diary or journal and meron akong diary or reminder note. So, ito for sure tatagal to kasi luckily nakahanap kami ni Dingo ng ganito sa Five Below at talagang kulay pink pa. It's my favorite color pero ang daming kulay doon. And plano ko din ipang regalo sa Pasko or ipang pasalubong kasi niregaluhan ko yung mga ganitong tao, yung alam ko nag-o-office, yung friend ko or kamag-anak ko para at least very useful nilang gamitin. Sabi ko nga sa mga customers ko na very ahead ng umorder sa akin for Christmas, sabi ko, ihahanap ko sila ng tamang presyo pero alamin nyo kung anong gusto ng inyong reregaluhan para mas ma-appreciate na yung ireregalo. Hindi yung basa-basa lang tayo ng reregalo. Mas magandang alam natin yung personality ng taong reregaluhan natin kasi para maging mas masaya pa siya, diba? So this one, nakakuha ako. I think I will buy a sum of stickers para mabuhay naman siya. Pwede ko siyang lagyan at singitan dito, lalo na aalis kami. So I will be write the activities na gagawin namin. Sa first travel namin, after the busy work, I think magta-travel kami simula June, dito pa rin sa America. May ilang states lang kaming pupuntahan kasi naka-budget kami. And ngayon, pag-uwi namin sa Pilipinas, ang dami kong pupuntahan, gusto kong puntahan, kasama aking anak at aking pamilya at some of my friends. And some of meet of my friends, mga suki, kamag-anak, ayan. And syempre, the important is a family day, yung magpahinga ka lang sa bahay. And excited din ako na mas iayusin ko yung tindahan, magtinda ako doon. So, I'm very excited, guys. And yung family day, kami mag-iina. So, ilalagay ko siya dito, ayan. So, hindi ko pa siya agad susulatan. Plano ko munang ayusin para sa pag-alis namin. And kasi naaalis to, na pwede mo siyang palitan. So, this one is very useful. Kaya sabi ko kay Sweetie, very good. Kasi kahit madumihan siya, at least ganito siya, na handy siya, na pwede ko siyang ilagay sa hand carry ko or sa personal bag kong malaki para sa ganun mabitbit ko siya on travel natin. So, this one is nice. Yan po yung mga nabili ko na journal, diary, notebooks, ballpen, calculators sa Below 5, sa DD's, at sa Dollar Tree. Very budget din naman yan. So, hindi na ako masyadong gumastos ng bongga and happy na nilibre na ako ng asawa ko. Na-spoiled na naman talaga ako. Kaya thank you so much. Yun, so prepare na akong sulatan sila this week at yung iba naman ay halos pinunit ko na, pinasunog ko na, pinadrain ko na kasi ayoko rin mabasa ng iba. So, have to be careful sa lahat ng mga sinusulat ko na kwento ninyo kasi minsan may makakabasa ng iba. So, at least kung wala naman kayong kinikwentong hindi nakakaano, no, okay lang, mag-write kayo kasi nakakatulong yon. For me kasi wala naman akong sinusulat na grabeng iba, kundi yung mga kailangan ko lang i-remind sa sarili ko, lalo na nagkatrabaho ako dito sa Amerika sa loob ng bahay. So, I remind everything. And actually, na-enjoy ko naman yung mga ganito for almost 2 years. And mas productive talaga ako. Parang feeling ko nga nasa labas din ako kasi ang dami kong ginagawa. So, every time na may meeting kami, every Friday or every Monday na gustuhin ng boss ko, na-enjoy ko din lumabas at dala ko yung mga journal and diaries notebooks ko. Ayan. So, yun lang guys. Especially this coming spring and summer kasi nag-apply po tayo uli na mag-part-time ng 3 months to 4 months or I think 3 months lang yata yun or 4 months sa kindergarten ng mga bata. So nakapasa tayo and inalaw din ako ng asawa ko na magtrabaho sa labas sa mga ganong summer. Hindi masyadong mabigat yung trabaho kasi nga alam niyo naman yung reason kung bakit ako nagstay sa bahay kasi nga until now we pray na makapag-baby kami, makabuuli kami. So, diba? But, you know, I just missing din to work outside. And I think fitted naman yung gagawin ko. And hindi siya ganun katagal na oras. I think 5 hours lang din. So, pipick upin or susundin na ako ng asawa ko. And I love kids talaga. So, I'm so very excited. At least may extra naman tayo. Makapag-ipon tayo bago umuwi, diba? Kailangan talaga natin yan. So, yun lang naman ang masishare ko sa inyo sa aking journal, diary. Kung kayo ay mga nasa bahay lang din, I think lahat gumagawa nito. Bata man, matanda man, mami ka man or hindi, single ka man or hindi, diba? Maganda talaga na meron tayong mga personal diary na makikip talaga natin, susulatan natin to remind ourselves. Hindi porke tayo nagsusulat or may nire-remind tayo ay makakalimutin na tayo or may sakit tayong kakalimutin. Hindi po. Ito ay very helpful sa atin to train
na alam mo yun, sometimes you can write everything na hindi nyo talaga inaasahan, mailalagay ninyo, ay, kailangan ko na pala magbayad ng ganito, ay, kailangan pala ni ganito, ay, kailangan pa, at least, it's that way nandun. O kaya naman magkukwento ka na, Dear Diary, parang bata, not high school, Dear Diary, gusto ko sanang magtrabaho, ma-build na makabili ng ganito, makasasakyan ng ganito, makapag-travel sa ganito. At least, you have a lot of inspirational na pwede nyong balik-balikan and maging inspiration nyo na, ay, magkatrabaho ako, magtatabi ako to get this one. Para bang may topic goal ka, hindi ka man magmamadali, pero alam mo na merong kang goal na gustong tuparin. Kaya, you're gonna be work hard, you're gonna take care of yourself, you have to pray. Hindi naman porket lagi tayo nagpe-pray at nagwi-wish ay miracle or isang magic ay lalabas at magagrant yun. Yun naman lahat ay yung process, pinagkatrabahuhan, pinagdadasal, pinag-effortan, pinapahalagahan, pinag-iisipan, at kung talagang ito ay para sa atin, i-bless tayo. Kung hindi naman agad binibigay sa atin sa sobrang haba na ng pasensya natin, ipagdasal pa rin natin dahil hindi naman natutulog ang Diyos, for sure ibibigay pa rin to sa atin. Habaan lang natin yung faith natin at pasensya natin. Siguro for me, ngayon naging 45 years old na ako, masyado na akong humaba yung pasensya ko, pang-unawa ko, and lahat na pa-process sa akin. Mas nai-enjoy ko yung mga ganito, mas open communications ako sa mga ganitong bagay, at pinagdadasal ko na mas i-guide ako sa mga bawat ginagawa ko. Wala na ako ibang niwi-wish, I'm very happy and very contented. Pero hindi naman tayo ipokritang tao, no? Kaya naman tayo nagkatrabaho, nag-iipon, kasi may mga goals and dreams pa rin tayo para sa pamilya natin or sa future natin. Pero for me, kung ano lang yung kaya, hindi namin pinapressure yung sarili namin, ini-enjoy namin yung meron kami, and kung ano yung kaya namin gawin at matupad na pangarap namin every year, kahit nangangarap kami, happy na kami, yun. And dahil nga siguro ng mga bata tayo, we always lot of prayers, wishes, pero this time siguro top wishes ko is good health. Importante rin yung safe kami dito sa Amerika kasi syempre kahit may mga family and friends kami nandito, iba pa rin yung safetyness namin sa araw-araw ng buhay namin, sa kalusugan, sa mga trabaho, sa mga nangyayari sa amin. Very important yun. And syempre yung aming anak, aming pamilya, mga suki ko, syempre, at mga kaibigan ko, at mga kamag-anak ko, isa pa rin sa kasama sa prayers ko talaga. So, gano'n na lang. Nag-wish din ako ng iba, pero hindi ko na masyadong dinadamdam. Kasi alam ko kapag hindi ito ibinigay sa akin, kahit pinagtrabahuhan ko, pinag-ipunan ko, pinag-pray ko, alam kong may reason yun kung bakit. So, tinatanggap ko rin ng bukas sa loob ko. Diba? And for sure, may other blessing pa na pwedeng mabigay sa'yo. Yun lang po ang ma-share ko sa araw na ito, ngayong Thursday. Sana nag-enjoy kayo sa mga chika at mga kwento ko sa inyo about my journal, diary, and notebook ngayong 2026. Isi-save ko to sa digital diary ko. Although, ang aking YouTube ay para kong diary. Alam nyo naman, lahat ng pinupuntahan ko at mga simpleng buhay namin dito sa Amerika, sinishare ko po sa inyo. And I'm so very happy kasi summer na at ilang buwan na lang ay tayo po ay uuwi na sa Pilipinas. I'm so excited na makita ang aming anak. Mas mabigyan siya ng time. Although everyday nagte-text at nag-video call naman kami, but iba pa rin nakakasama namin siya. And hopefully this year, sana siya naman talaga ang makapunta dito dahil talagang prepare naman ang petition niya and everything, it's okay. Yun na lang, may kailangan na lang dapat gawin na sana makarating na siya. Talagang nandun yung nobina and prayers namin ng papa niya. And syempre makita namin yung mommy at daddy ko. Hopefully talagang gusto ko every second of the year nakikita ko sila, kaya nagtitipid ako, I work hard talaga. And happy naman ako dahil yung asawa ko ay very supportive din at gustong-gusto rin niyang makita ang pamilya niya, mga kapatid niya, lalo na si mama. Ayan. So, pareho din kasi kami ng mindset, kaya talagang nakakatuwa kasi nagtatampo kami sa gitna, na pag-uusapan namin lahat, na pagdadasal namin at napagpaplanuhan namin ng maayos. Ayan. So, open communications lang din kayo. Wala naman laging perfect, no? May mga pagsubok pa din, pero through prayers, kapit lang kayo, talaga namang lahat dun ay malulutas ninyo. Wala namang madaling buhay. Lahat ng buhay ay mahirap, pero may mga solusyon dyan, may mga paraan dyan. Nasa sa inyo rin talagang dalawa. Yun. So guys, mag-share kayo naman sa akin. Comment down below kayo kung kayo ay nagko-collecta rin ng mga diaries, mga journals, ano mga nilalagay ninyo. I'm so very happy and excited pag nag-comment down below kayo kung ano mga experience niyo or napi-feel nyo kapag nagko-collect kayo ng ganito every year, nagsusulat kayo. Kasi for me, very helpful din talaga. Kasi this year nakita ko rin yung
naging last year ko kung paano ako nag-balance, mag-ipon, ano mga plano, anong ganito. Natutuwa ako kasi at least 80% natupad ko talaga siya. At nakaka-proud kasi madadagdag tong inspirasyon sa pagtatrabaho mo, pag-iingat mo sa katawan mo, pagmamahal mo sa pamilya mo, at pagmamahal mo sa mga blessings na meron ka. Kaya, try nyo din na baka makahelp sa inyo. Ano guys? So, thank you for watching my vlog and hopefully, makapag-vlog din tayo but it's Holy Week. It's time to take silent, magdasal, magsimba, manilay po tayo. It's time to reflections. It's time to say sorry, confession. Ito yung mga panahon na to. It's family day. And for sure, baka makapag-vlog ako kapag po kami ay nakapanood ng yung Sinakulo, baka pupunta kami, and yung salubungan natin ng Easter Sunday. At marami ring salamat po sa nanood po sa amin ng Visit Iglesia namin. Taon-taon talaga nagsisave ako ng mga ganyan, kung ano mga pangyayari na Visit Iglesia kami dito sa Amerika. Kasi kahit nasa ibang bansa kami, pina-priority din namin bilang Katoliko at kinalakihan na namin yung mahal na araw. So guys, maraming salamat po sa panonood ng vlog namin at sa support sa mga vlog na chinichika ko sa inyo. And hopefully, mag-share din kayo ng mga journal, diary, notebooks nyo na meron kayo. For me, everything is colorful. It's color pink. It's my favorite colors. Kaya naman guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next vlog. Bye guys!